Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So ayan, andito na yung ating 5,000 pesos solar setup. 100 watt solar panel, 30 Ah lithium iron phosphate battery. So ito yan, si POMR. Na-test ko na pala itong mga ka-DIY at legit yung capacity niya, 30 Ah po talaga. So siya nga pala, nakalagay pati dito ay pre-order. 20 days ata yun mga ka-DIY. Pero nung in-order ko siya, 2 days lang, dumating naman na po siya kaagad. Kaya ito, gagawin na natin kaagad yung ating video mga ka-DIY. So ito pa lang mga to, ilalagay ko yung link sa baba ng screen. Nandyan po yung YouTube Shopping. Ito po yung ating solar charge controller. So ito ay 20 amps mga ka-DIY, up to 260 watts sa 12 volts at 520 watts sa 24 volts na setup mga ka-DIY. So dun lang tayo sa 12 volts tapos 100 watts lang na solar panel. At syempre, panghuli, apat lang kasi yung kailangan natin sa solar setup na to mga ka-DIY. At saka basic lang to, sobrang dali lang. Kayang-kaya nyong gawin, hindi nyo na kailangan bumili sa TikTok. Grabe, may nagbebenta 5,000 pesos na setup, pero yung laman niya worth 2,000 lang yun mga ka-DIY, kasi ginawa na natin ng video yun eh. Ito siguro kung ibebenta na itong 5,000 setup na to, baka 10,000 to mga ka-DIY. So kayo na lang yung gumawa, 5K lang, kayang-kaya nyo naman. Panghuli natin component ay ito yung power inverter. So hindi to 6,000 na, 600 lang yan mga ka-DIY. Pwede naman mas maliit lang, mas binili ko lang yung malaki kasi may voucher ako, kaya mas malaki yung kinuha ko, 600 watts. Meron namang 300, 400, 500 at syempre ito 600. Maganda pala dito kasi may LED pa siya mga ka-DIY. Pero modified sine wave lang po to ha, hindi po ito pure sine wave. At saka 50 Hz lang to mga ka-DIY. So pwede to sa TV, laptop, AC fan yung maliit lang. Dun sa AC fan na 60 Hz yung mga stand fan, alanganin tayo dun mga ka-DIY kasi baka masira yung armature ng inyong AC fan. So pwede to sa mga electronics na load. Pero yung electric fan, siguro clip fan na lang mga ka-DIY pwede. O kaya DC fan, 12 volts, pwede nyo na ikabit rekta sa battery. Pero yung electric fan na AC, 220 volts, 60 Hz, wag nyo pong isasaksak dito, baka masira mga ka-DIY. Hindi tumagal, sayang naman yung electric fan nyo. So ayun. So ayan lang. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ba 30 Ah at bakit 100 watts? So sa budget po kasi natin na 5K, yan lang ang kasya mga ka-DIY. Pero swak ba yung battery natin sa ating solar panel? Pag-usapan muna natin yan bago natin ikabit mga ka-DIY. So meron po tayong 100 watts na solar panel. I-multiply po natin yan sa 4, kasi yung 4, yan ay yung tinatawag na sun hours constant. So yung constant na yan or value na yan, nakikita naman po yan sa Google. So sa Philippines, nagre-range from 4 to 4.5. So doon na lang tayo sa mas mababa sa 4. Bakit po may ganyang value na 4 sun hours? Para po mas madali natin ma-estimate ilang watts yung mapuproduce ng solar panel sa maghapon. Kasi hindi naman constant yung output niyan 100 mga ka-DIY. Nag-i-start yan ng mababa pag sikat ng araw, hanggang mag-peak yan ng alas 11 hanggang alas 2, and then pababa na po ulit yung harvest niyan. So para sa mas madaling estimation, meron na po sa Google na tinatawag na sun hours. So i-multiply nyo lang doon kung ilang watts yung inyong solar panel. Yan na po yung possible na ma-harvest natin sa maghapon. So ang makukuha natin sa ating 100 watt solar panel ay 400 watt hours mga ka-DIY. Ngayon, yung 400 watt hours na yon na ma-harvest natin sa solar panel, dyan tayo magbabase ng ating battery. I-divide lang po natin yan ng 12.8 kasi yun yung nominal voltage. Ayan o, 12.8 yung nominal voltage ng ating battery. Ayan, 12.8. I-divide lang po natin. 12.8. So, ayan, lalabas is 31.25 Ah. So, ang recommended natin na battery sa 400 watts hour na harvest sa 100 watts na solar panel ay 31 Ah, or pwede namang mas maliit ng konti, syempre 30 Ah na mga ka-DIY. Pero ibig sabihin ba nun, pwede ba tayong mas mataas na solar panel or mas maliit?
Pwede naman po mga ka-DIY. Kapag pinalitan natin yun ng 50 Ah, syempre, ang recommended nga dun ay 30 Ah, hindi natin mapupuno yung 30 kung 50 watts lang. Pero kung ang ginawa naman natin ay gawin nating 150 watts, so yung 30 natin, sa halip na maghapon natin pupunuin, mas mabilis po natin siya mapupuli charge kung 150 watts naman yung gagamitin natin mga ka-DIY. Ayun. Ngayon naman, pag-usapan natin, kaya ba nung ating charge controller yung ating solar panel para i-charge yung battery? Kasi ang purpose po ng solar charge controller ay dito po natin ikakabit yung solar panel para i-charge yung ating battery. So kung meron po tayong 100 watts na solar panel, usually po ang operating voltage po niyan ay 18 volts. So ayan, meron tayong makukuhang 5.5 amps. Sabihin natin 6 amps. Kasi pag minag-multiply po natin yung 5.5 times 18 volts, so makukuha po natin yung 100 watts. So tandaan lang natin yung current, kasi yung 18 volts okay lang yan. Yung current natin ang importante kasi dyan magbabase yung ating wire at saka yung ating charge controller. So dito, sabihin natin 6 amps, kaya ba ng ating charge controller yung 6 amps? Ang sagot ay opo, kasi nga 20 amps po itong ating charge controller. Ayan, no? So kahit dalawang 100 watt, pag pinagparallel mo kasi yung dalawang 100 watt, magiging 12 amps. So kaya niya pa rin mga ka-DIY kasi nga 20 amps yung rated ng ating charge controller. Pero ako technically or in practice, kasi mumurahin lang po talaga to, yung ganitong mga charge controller, kahit sabihin natin na 20 amps yung kaya niya, less than 10 amps ko lang siya ginagamit mga ka-DIY to be safe. Kasi nga, mumurahin lang yung component nito mga ka-DIY. Medyo alanganin kung isasagad natin siya. So ayun, ngayon yung inverter naman po natin, yun lang naman yung importante dito, no, yung charge current. Tapos kung gagamitin mo siya ng 12 volts or 24 volts, and sa setup nga po natin ay 12 volts setup kasi isang 12 volts battery lang yung gagamitin natin. Sa inverter mga ka-DIY, sabi ko nga, pwede kayong gumamit ng 300, 400, 500 or mas mababa pa. Ang purpose naman ng inverter is i-convert natin yung DC power na 12 volts galing sa battery, gagawin po natin yung 220 volts para pwede nating isaksak yung TV, laptop, ilaw, or maliit na electric fan mga ka-DIY. So yun po yung purpose ng inverter. Ngayon may magtatanong, anong size po? Maliit lang po na inverter pwede na mga ka-DIY kasi nga, ang isasaksak natin sa kanya, maliliit lang. Kasi maliit lang din yung setup natin. Ano yung example ng maliliit? Halimbawa po, 20 watts na laptop, pwede ba sa kanya? Siyempre, kasi 600 po to mas mababa. Pwede ba yung 50 watts na TV? Pwede po mga ka-DIY kasi below 600 watts mga ka-DIY or below 300 watts mga ka-DIY. So ang sagad lang nito, mas mataas sa 600, pero hindi po natin to gagamitin ng mas mataas sa 600 para sa washing machine o kaya sa motor pump. Hindi po recommended yung mga ganun mga ka-DIY. Sa rep pa, pwede 150 watts na rep, pwede pa to kasi 600 watts yung capability niya mga ka-DIY. Pero nga po sa setup natin, maliit lang po yung battery natin. Ilan ba yung capacity ng ating battery? 30 Ah times 12.8, 384 watt hour. Yan lang po yung magagamit natin sa maghapon. So ano yung mapapatakbo ng 384 watt hour mga ka-DIY? Kung gagamitin nyo po yung 384 watt hour sa 20 watts na laptop, 19 hours. Kung halimbawa 50 watts na ilaw, 10 watts, so 7 hours mga gagamit mga ka-DIY. Paano po kung meron kang AC fan na 15 watts plus laptop 20 watts plus ilaw na 12 watts at saka ano pa bang gusto nyo ikabit? TV 50 watts. So meron kang 97 watts mga ka-DIY. Eh yung battery natin 384 lang. So 384 divide natin ng 97. So halos 4 hours nyo siya magagamit mga ka-DIY. So depende na lang po sa isasaksak natin na load
yung itatagal ng ating battery. So, dahil nga ito ay small setup, small loads lang po ikabit natin. Huwag po natin kabitan to ng rep. Kasi imagine nyo kung rep yung ikabit nyo, pero yung rep naman namamatay-matay. Kaya halimbawa, ano na lang, dalawang electric fan, pero hindi nga pwede sa inverter natin yun eh. Halimbawa, may sinaksakang load, gaming computer, na 300 watts, o diba? Eh kung meron ka lang 384 watt hour capacity, divide natin ng 300 watts, o di 1 hour mo lang siya magagamit kasi may conversion loss pa yan mga ka-DIY. So yung 384 natin, gamitin natin wisely. Maliit lang po tong setup na to. So recommended lang po to. Recommended lang po talaga to sa laptop kasi matipid yun. Clip fan, ilaw, cellphone chargers. Ayan, pwede po tayo mag-charge ng cellphone gamit tong setup na to mga ka-DIY. So, ayun, napag-usapan na natin yung mga components at saka kung saan natin siya gagamitin, ano yung mga recommended. Ngayon, i-set up natin siya. Madaling-madali lang naman to mga ka-DIY. Kailangan nyo lang pala ng yung inverter, meron na po yung battery cable na kasama. So, para maikabit natin siya sa battery. Kailangan naman natin ng solar MC4 extension. MC4 extension po to, ikakabit natin sa solar panel para maikabit natin siya sa ating charge controller mga ka-DIY dito. Tapos, kailangan pa natin ng extra pang wire. Yung charge controller naman, ito, para maikabit natin sa battery mga ka-DIY. Yung size po ng gagamitin ko ay size 12, AWG12. Ang rated current po kasi nito ay 20 amps. So yung system amps naman natin mababa lang, 6 amps lang, 'di ba mga ka-DIY? Kasi yung pinag-usapan natin kanina sa solar panel. So goods na po itong 12 AWG, kayang-kaya na po niya. So ayun, setup natin mga ka-DIY at ipapakita ko sa inyo. Unang-una po nating ikakabit ay yung battery cable natin sa ating charge controller. So positive negative lang yan mga ka-DIY. Positive pula, negative itim. So kabit po natin. Shoot nyo lang yan, nahihigpitan na po yan. Make sure lang na mahigpit, wag po yung maluwag kasi kapag maluwag po, nagkokos yan ng heat. Diyan nagkakaroon ng sunog mga ka-DIY kapag maluwag. Kasi nagkakaroon ng loose contact, nagpuproduce po yan ng init. Kaya make sure lang na pag hinigpitan yung ganyan, try nyo rin pong hatakin ha. Hatakin nyo po para sure na hindi siya matatanggal. Ngayon, ikabit na natin to sa battery. So, positive muna. And then, yung negative naman mga ka-DIY. And then makikita nyo mabubuhay na yung ating charge controller mga ka-DIY. So tanggalin ko na tong cap, may cover lang yung battery natin. So buhay na siya mga ka-DIY. Meron lang tayong babagong setting dito, yung battery type. I-long press nyo lang, iset natin to sa B1. Alam ko B1 yung lithium iron phosphate mga ka-DIY. Check natin sa manual. Ay, B1 pala ay lead acid. Dapat B3 para sa lithium iron phosphate. B3 mga ka-DIY. Puntahan ulit natin yung B3. Ayan, long press nyo lang po. Pag nag-blink, pwede nyo nang i-adjust. Ayan, B3 na siya. So, ayan mga ka-DIY, nakaset na siya. Ngayon, ikakabit naman natin yung solar cable natin. Yung may MC4 extension. Ilalagay ko na lang din saan mabibili ito mga ka-DIY. Kung hindi kayo marunong mag-MC4, pwede naman bumili tayo ng MC4 extension cable. Ganun ulit, positive, negative mga ka-DIY. Positive pula, negative ay itim.
Grabe yung bentahan ng iba, no? Yung ganitong setup, siguro 10,000 na. Pero kung gagawin mo lang siya ng sarili mo, i-DIY, 5K lang mga ka-DIY. So medyo overpriced din yung ibang gumagawa. Samantalang ang dali-dali lang gawin. So ayan, meron na tayong cord para sa solar. Ikakabit na natin to sa solar panel. Kabit ko lang mga ka-DIY ah. So, ito yung solar panel natin. Meron niyang MC4 connector. Ikakabit natin ito. Yung kinabit natin sa charge controller. So, yung positive ni solar panel, ito, dito sa positive connector natin. And then, yung negative naman mga ka-DIY. So, ayan. Connected na yung ating solar panel. Makikita nyo, nagbi-blink na yung solar panel. So, hindi lang siya naarawan. Ilagay ko lang sa araw. Natanggal pala mga ka-DIY. Yan yung sinasabi ko na dapat maayos yung pagkakabit natin ng wire. So hindi ko siya naigpitan ng maayos, hindi nakagat ng maayos. So kabit ulit natin. So ayan, nakikita nyo, meron na tayong solar panel. At sina-charge niya na yung ating battery. Ayan. Kaso full charge yung ating battery eh. So, pero at least 'di ba nati-trickle charge na kahit papaano. Siya nga pala, ipapamigay ko tong setup na to mga ka-DIY. Para sa inyo po tong charge controller, battery at inverter. Yung solar panel, sige, magpapamigay din tayo ng solar panel. Isang set. Comment lang kayo. 100k subs mga ka-DIY. So, ayan. Ganyan na po siya. May battery na tayo. Na-charge na natin yung battery gamit yung ating solar panel. Kasi nakabit na rin natin yung solar panel. Ngayon, ikakabit na po natin yung inverter. Dito sa ating battery terminal. So, ganun lang din naman mga ka-DIY, positive and negative. So, ikabit ko lang yung connector. Kung may extra budget kayo, mas maganda talaga pure sine wave. Kagaya ni Payto, mga ka-DIY. Ilalagay ko na lang yung link ni Payto kasi yun talaga yung the best na inverter kasi pure sine wave. Medyo mas mahal nga lang siya kasi ito 700 lang. Si Payto ay nasa 1,000 mahigit mga ka-DIY. So yung inverter, ikakabit na natin siya positive and negative. So ayan. So pwede nyo nang i-on yung inverter. Ayan o. So, pwede na po tayo magsaksak ng laptop or iba pang AC device sa ating AC outlet. Meron ka ng small setup mga ka-DIY, pwedeng-pwede na to kapag brown out o kaya sa kubo, sa probinsya, kung walang kuryente, pwedeng-pwede nyo na pong gamitin to. Pwede ka na mag-charge ng cellphone, maliit na TV, maliit na electric fan, mapapagana na yon maghapon mga ka-DIY, tsaka hanggang gabi. Basta yung 384, kung gusto nyo siya ng 24 hours, computein natin ha. Kung gusto nyo gamitin yung 384 watt hours, yung battery capacity natin, 384 watt hours, gusto nyo gamitin ng 24 hours, so 16 watts. 16 watts continuous load magagamit po natin itong setup na to mga ka-DIY. Pero kung yun nga, kung pwede nyong dagdagan yung yung inyong solar panel, ayan, yung 100 watts na yan, kung pwede nyong gawing 150, mas okay yan mga ka-DIY. Mas mabilis natin mapupully charge yung battery, and then yung excess pa nun, magagamit pa natin sa bahay mga ka-DIY. Kasi pwede itong gamitin habang nagcha-charge yung ating battery sa solar.
pwede nyo na po yung gamitin habang nagcha-charge siya. And then yung matitirang battery kapag wala na yung solar, magagamit nyo pa sa gabi mga ka-DIY. So, di ba? Ganyan lang po kasimple yung 5,000 solar setup. So, 100 watt solar panel, 30 Ah na lithium iron phosphate battery. Maganda po yung lithium iron phosphate kasi hanggang 10 years magagamit nyo yan mga ka-DIY compared sa lead acid. And then charge controller natin at inverter. Siya nga pala, kung magtataka kayo, wala po akong ginawang protection. Wala akong nilagay na fuse kasi nga small setup. Solar panel natin, wala pong fuse or breaker. Yung ating battery, meron naman po itong built-in na ano tawag dito? BMS. So yung BMS, nagka-cut off naman po yan kapag nalobat natin ng sagad yung battery. Yung ating inverter, may fuse po yan sa loob for protection. Pero yung external protection natin ng mga fuse or breaker, pwede naman pong wala muna sa ganitong maliit na setup. So ayun lang para sa setup na to mga ka-DIY. Sana may naitulong po ako sa inyo. Sana naturuan ko kayo kung paano tong setup na to. At sana kayo yung manalo ng solar setup na to. So comment lang kayo mga ka-DIY. 100k subs. So malapit na po tayo mag 100,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyo mga ka-DIY. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala tayong 100,000 subscriber, o di ba? Ayan. So check nyo na lang mga ka-DIY yung link sa baba ng screen or sa screen mismo, lalabas po dyan banda kung saan ko po nabili yung mga components para makapag-setup din kayo. So sa mga bago lang po sa solar, pwede nyo po itong gawin para unti-unti matututo po kayo. Unti-unti, pwede nyo lakihan yung battery. Unti-unti, pwede nyo dagdagan yung solar panel. At unti-unti, pwede nyo gawing pure sine wave inverter. Ito po ay para lang may idea kayo. Hindi yung sabak kaagad sa malaking setup mga ka-DIY tapos wala kang kahit anong idea. At least ito, mapapamiliarize ka muna sa mga battery, charge controller, inverter, at solar panel. So, ayun lang mga ka-DIY. Maraming salamat and thank you for watching. Comment na kayo 100k subs. Mananalo kayo ng solar setup. Maraming salamat mga ka-DIY. Thank you for watching.